Isang mapagpalang araw na naman mga kababayan. Andito na naman po ang iyong lingkod, Expat Update. At syempre, update na naman tayo. Ito na feature na natin to. Nagawa natin ng ng isang araw about dun sa, alam ko, nagtataka rin, ano? Itong Supreme Court, ano? Tama yung pagbabalik. Okay? Ibabalik yung pera ng 60 billion sa naninakaw. Actually, hindi naman yung 60 billion. Ang kwan ko doon, parang nabasa ko yun, about 89 billion. Almost 90, kamo na. Tapos, ang problema, ito, ganito yung senaryo, no? Supreme Court, ang sabi, magbabalik daw ng 60 billion, ibabalik sa PhilHealth funds na manggagaling sa National Treasury. Ngunit, ito ay manggagaling naman sa 2025 2026 national budget. Nako, di ba parang ano to? Para tayong ginisa sa sariling mantika natin ito. Isipin nyo lang, di ba dapat pagka ibabalik nila yung pera, ibabalik nila yung nakuha nila sa PhilHealth, hindi nila kukunin sa national budget. Hindi nila kukunin sa 2026 budget, 'di ba? Dapat kunin nila doon sa pinaglagyan nila na kung saan man na ang suspecha ko lang, na ito ay isa sa mga ginamit sa mga flood control projects or isa sa mga ginamit nila sa mga sinasabing mga permahan diyan diyan sa Congress, 'di ba? Naalala niyo yung 150 million na babalik na naman tayo nito kasi itong February matatapos na yung 1 year bar doon sa 1 year bar rule ng Supreme Court itong sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Kaya naghahanda na naman sila. Eto na naman, mauulit na naman. Baka dyan na naman gamitin yung mga, kasi nga, sabi ko nga, itong 2025 budget at saka itong 2026 budget, maanumalya pa rin. Maraming mga nakikitang mga butas. Kita nyo naman dyan sa Senado na tinututukan natin. Hindi na, proponents, ayaw nila pakita kung sino. Oh, ano yung mga projects. Meron yung mga project proponents dyan sa BICAM na naman. Ganyan ulit ang mangyayari. Kaya talagang ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Pero mas malainam dito, ito panoorin natin si Attorney Sal Panelo sa bagay na ito. Kasi sila mas magaling magpaliwanag. Kasi abogado to eh. Siyempre, mas magaling magpaliwanag tong mga ito. So, pasok po, Attorney. Tama po yung desisyon na sinasabing yung 60 billion Yan. na binalik sa Treasury, ginawa sa PhilHealth. Mm. Talagang illegal yon. Kasi yung PhilHealth, yun po ay pondo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi At lang po. sa yung mga taxpayer, Okay, okay. para Linawin. yun ay nakalaan, nagagastusin para sa ikabubuti ng kalusugan ng taong bayan. Paglilinaw lang po, no? Ang PhilHealth is hindi lang naman po sa government, sa lahat na nagbabayad ng PhilHealth may diyan, may ambag. OFW, manggagawa, basta mayroon siyang PhilHealth na nag-aambag, kasama po diyan na nagbabayad. Andiyan po ang pera natin. So tuloy po. At sa batas, kailangan huwag mong tatanggalan ng kahit na isang pera dyan. Katunayan, nakalagay nga sa batas, kailangan kung may sobra, gagamitin mo yung sobra doon sa pakikinabangan ng mga beneficiaries. At ang beneficiary at taong bayan. Sapagkat ating saligang batas, sinasabi na kailangan pangalagaan natin ang kalusugan ng taong bayan. Affordable health services should be given. Madalit sabi,
yung kung pwede nga, libre sa akin, dapat libre yan. Pero sinasabi ng batas natin, kailangan 2 taon, may nakareserba ka dyan. Tama po. Hindi po pwede mong sirain ang programa ng health services ng PhilHealth. At kung merong pang sobra, kailangan gamitin mo yan sa kapakinambangan ng mga mamamayang Pilipino. Pero ang ginawa, itong si Recto, Si gumawa Batman. ho ng memorandum circular na ilipat sapagkat gagamitin nila ang pondo para doon sa mga unprogram, kagaya ng mga flood control project. Yun ang nangyari dyan. So maraming inilipat na pera doon sa National Treasury para daw gamitin ito sa ibang proyekto at program. Nakasama nga doon yung flood control projects. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, oy, Recto, wala kang kapangyarihan na gawin yan. Ang pwede lang maglipat ng pondo sa allocation ay ang presidente. Presidente ng bansa. Ikaw cabinet member ka lang eh. Mali ka dyan. Ngayon, ang naging naman issue dun sa Recto kasi gusto ng mga tao o ng mga kritiko, kailangan, demanda mo yan. Technical malversation yan Kasi hindi ka pwede maglipat ng pondong allocated na naka-reserve na yan doon sa isang entity tapos ililipat mo. Wala kang kinita pero sa batas, technical malversation yan. Ang problema lang mo doon, sabi ng Korte Suprema, sabi niya, hindi mo pwedeng demanda. Hindi naman nila sinabi kung bakit hindi pwedeng i-demanda. Wala daw. Meron lang grave abuse of discretion. Pero yung krimen, pwede, sabi ng kritiko, technical malversation, plunder pa nga yan. Kasi more than 50 million. Kaya ako naman, bilang abogado, tinitingnan ko naman ang ginawa ni Recto. Kasi pag dinimanda mo yan, meron siyang depensa. Sasabihin niya, teka muna, sinunod ko lang naman yung national budget, yung General Appropriations Act na isang batas. Nakalagay ko kasi doon sa General Appropriations Act, pwede kong gawin yon. Kaya sinunod ko lang. Kaya may depensa sa'yo. Kung madalit sabi, he was just following the law. A law which, according to the Supreme Court's decision now, yung particular na provision na yun, na rider, na sinama nila ron, unconstitutional. Labag sa ligang batas yun, sabi niya. Kasi yung provision sa pagbibigay ng affordable health services ay nilabag mo. Pangalawa, sabi niya, hindi pa pwede yung rider mo. Kailangan, kung gusto mong baguhin yung Universal Health Law, gumawa ka ng hiwalay na batas. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Ang problema, ito, meron ng isang legal issue dyan. Sabi niya, ng Korte Suprema, wala raw pananagutan si Presidente Marcos Jr. Tayo, sumasalungat tayo. Pareho ng pagsalungat ni Justice Marvick Leonen. May dissenting siya may concurring separate opinion siya. Sabi niya, and I agree 100%. Merong grave abuse of discretion si Presidente Marcos Jr. dyan. Bakit? Kasi sinertify niyang urgent yung General Appropriations Act kung saan doon nagbigay ng kapangyarihan na mag-transfer ng pondo dyan sa PhilHealth, ibabalik mo sa National Treasury. Alam niya naman na mali yun. At hindi niya maaaring sabihin na hindi naman ako abogado. Hindi ko alam. Dami mong abogado dyan eh. Sobrang dami ng abogado sa Malacanang.
Siyempre, kukonsulta mo yan. Mali yan eh. Gumawa lang kayo ng paraan. Kaya, sabi ni Justice Marvick Leonel, may grave abuse of discretion. Kaya dapat managot ka dyan. Kung pwedeng hindi ka mananagot ngayon sa didemanda ka, pwede yan, it will fall under an impeachable ground. Kasi papasok yan doon sa violation, isang pagtataksil doon sa sinumpa mong maglilingkod ka ng matapa. Pero, pagdating sa impeachment, napakahirap i-impeach. Unang-una dyan, manggagaling una dyan sa Kongreso muna. Tapos, dito naman sa Senado. So, napakalabo na naman yan. So, sige, tuloy tayo. Betrayal of the public trust. O hindi po ba? O ayan ang ano niyan, ang problema. Meron pang isang portion ng desisyon, Franco, na medyo questionable. Ano po yun? Ano sabi niya? Kongreso, mali yung ginawa nyo na nag-rider kayo dyan. Illegal yung ginawa. Hindi pa pwede yung ginawa nyo. Kaya dapat, ibalik nyo yung pera na transfer nyo sa National Treasury. Billion-billion yun. Ibig ko sabihin, yung gobyerno, sa pamamagitan ng Kongreso, ilalagay ngayon sa General Appropriations Act, maglalagay sila ng pera sa PhilHealth, ibabalik nila yung nawala. Teka muna, saan manggagaling yung ibabalik ng pera? Sa budget Siguro ng nasa isip ng 2026. Korte Suprema. Di ba nilagay nila sa National Treasury? Hindi kailangan yung National Treasury ibalik sa kanila. Parang tama, pero mali eh. Bakit ko kanya mali? Yung pera kinuha nila sa PhilHealth, inilagay nila sa National Treasury. Pero ang problema, yung perang nandun na kinuha nila sa PhilHealth, ginamit to sa pagpondo ng mga Ang program funds. flood control Ang program projects projects. na hindi naman ho nangyari. Ninakaw. Ninakaw yung pera na galing sa PhilHealth ng mga walang iyang tiwaling miyembro ng Kongreso at Senado at mga private contractors at mga DPWH kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas na itinuturo sila at may mga pag-amin na. O ang Tama. tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang hiya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth. Maliw yata yun. Tama. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi yata nakita niya yun. Ang kailangan na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Tama. Yung mga nagnakaw na ngayon nga, di ba, meron na mga nagsole. Meron tayong mga kinumpis ka, mga sasakyan, binibenta. Dapat yung mga sinoling pera galing doon sa mga flood control projects na katiwalian, yung mga kinumpiskate na mga sasakyan, na mga binibenta ngayon, at kung ano-ano pang kukunin na mga properties na pag-aari ng mga nagnakaw na yan, yun ang ilalagay mo sa PhilHealth sapagkat yun ang ninakaw. Tama. Hindi yung taxpayer ang maglalagay na naman sa PhilHealth.
abay para ho tayong niluto sa sariling langis natin. Oh, Mm. hindi po ba? Oh, yun ang aking masasabi yan. Kaya sa tingin natin mag-file kayo ng motion for reconsideration. Yung mga bagay-bagay na sinabi ni Justice Marvick Leonel at saka yung ating mga pagsusuri, sama niya yun, mali yata. Pero tama yung desisyon unconstitutional. Yan, napakaganda ng ating mga naging talakayan ngayon. Attorney, medyo mabibitin tayo sa oras. Meron pa sana tayong mga balita pero dako na po tayo sa ating mga text messages. Ito po, Attorney, para sa ating message mula kay Cosmo. So, ayan. Hanggang dito na lang po. At medyo yung sinasabi nga ni Attorney Panelo, malinaw naman po yun. Na para talaga tayong ginisa sa sarili nating mantika. Na tayo pa ang magbabayad. Kumbaga, ninakawan na tayo, tapos tayo pa ang magbabalik. Ang tanong, bakit hindi pagbayarin yung mga nagnakaw? Yung kumuha talaga. Sila ang magbalik sa PhilHealth. 'Di ba? Napakalinaw na talagang parang you're robbing in a broad daylight, parang ganon. Nagnanakaw sa harap-harapan. Grabe tong administrasyong ito. Harap-harapan tayong ginago. Hindi sa pag-ano. Grabe, sa totoo lang. Kung eto hindi napakalinaw. Kahit na wala tayong ganong pinag-aralan. Mababa lang pinag-aralan natin, pero napakalinaw naman yung yung pagkuha ng pondo na ito. Mantakin mo, 'di ba? Parang ganito. Sa ano bang magandang example natin? Sa bahay na lang. Ano? May budget tayo buwan-buwan o weekly ka muna, weekly budget. Tapos, halimbawa ako estudyante, may budget ko ng allowance ko is 200 o sabihin na natin 500 monthly, ang weekly. Okay? 500 weekly. Tapos, ibinigay na sa akin ng every week. Monday pa lang, binibigay na sa akin. Okay? Tapos, para makaano ko yun, para gagamitin ko yun sa isang buong linggo. Ngayon, Martes pa lang, wala na. Kukuha ko ngayon doon sa pang-tuition ko. Doon sa pang-tuition ko na iyon, kukuha ako ng pang-allowance ko. Pero ibabalik ko rin. Magbabalik ako, pero sa susunod na allowance ko kukunin yung magbibigay sa akin. Ibabalik ko, binalik ko na yung nakuha ko. O di wala, parang galing pa rin doon sa tatay mo yung na yung nadispalko mo na pang-budget mo dapat binayaran mo nga pero mayroon ka pang problema sa ngayon. May problema ka na naman. Kaya ang pinakamagandang gawin mo diyan is magtitipid ka talaga. Kung ako, magtitipid talaga ako. Halimbawa, yung 500 ay yung budget ko, ititipid ko yun. Imbis na yung 500 na yun, na nagagastos ko within a week, baka 250 lang yung gagastusin ko para maitapal ko doon sa tuition fee na nakuha ko. Yun ang tama. Pero ang mali, yung ibibigyan ka ulit, tapos doon mo ulit kukunin yung ipang tatapal mo. Doon tayo ginisa sa sarili nating mantika para mong ginisa yung tatay mo. Yun ang pinaka maanong paliwanag, kumbaga, kung naintindihan nyo. Ako, naintindihan ko yung pangyayari dahil kukunin na naman sa tax natin. O, di ba? Yung pambayad doon sa kinuha nilang, itinransfer nilang PhilHealth funds, edi ginago tayo ng husto ng ganun. Kaya, bahala na kayo.
Kaya itong nangyayari, siguro itong mga kababayan natin talagang naintindihan na rin niya kung ano yung mga nangyayari. Kaya weekly na nila yung pagrarally. Hindi na natapos-tapos yung rally. Malamang ito, yung weekly na rally na ito hanggang 2028 na ito. Kaya wala nang nagagawang trabaho. Wala na. Hindi na makapag-isip ng maayos. Well, distracted. Tapos yung mga negosyo, napapabayaan na. Kaya tayo, ang nangyayari pati sa ating mga, yung mga negosyo, pang negosyong, sa ekonomiya. Ekonomiya natin, bagsak na bagsak na. So, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.